no sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un sol en agonía. Gianna, ano pumasok sa isip mo at sinabi mo kay Simona na taga-Italy tayo? Ate, hindi naman natin may tatago yan eh. Lalo na pag nagsalita tayo. Pero kaya ko pa naman magpanggap. Ganon? Oo nga naman. Tandaan mo, ang alam kasi dito sa kanila, mga anak tayo ng isa sa mga empleyado ni Sir Pedro. Kaya wag mo na uulitin yun kung ayaw mo mapahamak tayo. Nandito na ako. Okay ba kayo dito? Okay naman kami dito, Simona. Napakaganda ng kwarto. Oo nga. Siya nga pala, nagdala ko ng mga pantulog nyo. Nabanggit kasi ng kapatid mo na nawalan kayo ng bagahe. Grazie. Oh, kunin mo na rin itong uniforme mo para makapagsimula ka na bukas. Mukhang kakasya rin sa akin ito, hindi ba? Oh, eto. Grazie. Ito pa, may dinala din ako ng mga damit ng dating trabahador dito. Kung sakali lang, para may magamit kayo ni Gianna sa day off nyo. Grazie. Nagmerienda pala kanina si Gianna. Gusto mo rin bang ipaghain kita? Hindi na, Simona. Sa totoo lang, hindi pa ako gutom. Grazie. Pero sige, pagdadala na lang kita ng mga prutas at mainit na tsaa para mawala yung takot mo sa aso ni Sir Dante. Sige. Molto grazie. Sa palagay ko, hindi na maghahapunan si Gianna. Tingnan mo. Mukhang hindi na nga. Mga Italyana ba kayo? Oo. Panigurado, magkakasundo tayo. Tutulungan kita sa paraang kaya ko. Pwede kitang turuang sumayaw. At pwede rin kitang turuan ng Italian songs. Mukhang okay yan. Relax ka lang. Gagaling din niya kapatid mo, maniwala ka. Habang ikaw naman ay mangangarap kasama ng boyfriend mo. Simone, wala nagmamahal sa akin ngayon. Ang lalaking dapat na mapapangasawa ko biglang naglaho. Ay, babalik din yun sa'yo. At kung hindi man, panigurado may ibang nakalaan para sa'yo. Pasok. Nandito na ako, sir. Saan ka galing? Nakapangalan kasi sa akin ang apartment ni Tanya kaya pinatawag ako na tenyente para sa masusing investigasyon. Kaya pinuntahan ko. Anong sinabi sa'yo? Bukod sa iba pang mga bagay, ang naging result ng autopsy ni Tanya ay nagpapatunay na uminom siya ng pills, tranquilizers, stimulants, painkillers na may kasama Ganun ba? Pero nung pumunta ako kay Tiniente, sinabi niya sa akin na gusto niya talaga mag-suicide kaya siya uminom ng pills. Kasi wala siyang lakas ng loob para tumalon dun sa balcony. Hindi siya nagpakamatay, Sir Pedro. Anong sinasabi mo? Ganito yun. May mga surveillance cameras sa building nang naganap yun. Dahil sa mga pills at alak na nainom niya, nasobrahan siya ng pagkalasing. At ito ang naging dahilan ng kanyang pagkakahulog ayon sa investigasyon. Iyon ang aking nalaman, sir. Ibig mong sabihin, hindi talaga siya nagpakamatay? Hindi, Sir Pedro. Hindi mo ito kasalanan. Aksidente lang ang nangyari. Isang walang kwentang aksidente. At ang masama pa nito, pati ang aking anak. Siya nga pala, Sir Pedro. Nalaman din nila na si Tanya ay hindi nagdadalang tao.
Ayos ka lang ba, sir? Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa mga oras na to. Kung matutuwa ba ako, magagalit, malulungkot. Naintindihan mo? Pero imposibleng wala kang nararamdaman sa nangyaring ito, Sir Pedro. Pwede bang iwan mo muna ako, please? Napakasama lang ng araw ko ngayon. Okay, sir. Ipatawag niyo na lang ako kapag may kailangan kayo sa akin. Hindi, okay lang ako. Magpahinga ka na, Fidel. Ikaw rin, sir. Magpahinga ka na. Sobra kitang mahal, Pedro. Bakit hindi mo maintindihan yun? Nakahanda na ba itong jacuzzi ko? Opo. Gustong-gusto ko nang maligo. Ay, nakahanda na, senyora. Nakauna po mga kalating oras na. Mabuti kung ganon. Nilagyan mo na rin ba ng salts and herbs? Ay, opo. Nandiyan po ang bay leaf, eucalyptus, rosemary, lahat ng gusto niyo. Ay, sa wakas, may enjoy ko na rin ang pagligo dito sa aking jacuzzi. Paki-on nga ulit yan, Iha. Sige na. Ngayon na po. Pakibilisan lang. At gusto ko nang sige po. makapagbabad kahit 5 minuto. Oh. Indian, may lumapit na pinata sa akin at sabi niya, "Are you sure ka-age mo sila?" And then, tinitigan ko siya at sinabi sa kanya, "Seryoso ka? Talaga lang ah." Ano ito? Bakit kayo nandito lahat? Well, ang ibig sabihin nun, thanks kay Maximo dahil sa kanya ay nakasama mo ako hanggang sa uling araw ng buhay mo. Ay, ano nga po nangyari sa trip mo sa Thailand? Naku, maganda doon. Sobrang ganda. Hindi pwedeng ganito na lang palagi ang ginagawa nyo. Mga walang modo! Bastos! Pero kailangan talaga natin makilala yung dalawang mates. Sa ngayon, ayun pa lang ang alam natin sa kanila. Sige, pero ang sabi ni Federica, sa tingin niya daw mga gold digger ang mga yon. Ay, may kutob ako na may iba pang dahilan. Pero, hayaan mo, aalamin ko lahat ng yan. Good evening. Good evening. Magandang gabi. Alam niyo ba na ang gaganda na nakuhang maids ni Pedro? Wala talaga nakakaligtas na babae sa'yo, ha? At kasalanan mo ang lahat ng ito. Ako may kasalanan? Dahil kung ako ang iyong minahal, hindi magiging ganito ang lifestyle ko, ang mag-party palagi. Sinungaling ka talaga. Ano? Ang ibig mong sabihin, 2 oras kayo nagsauna, hindi mo man lang ako inimbitahan, Roxana? Ayoko nga silang takutin, no? Eh di sana nagulat sila sa kamachuhan ko. Hoy, excuse me. Mama! Magandang gabi. Hello. Magandang gabi, Lola. Magandang gabi, Lola. Bueno, mas maganda yata kung makikilala ko ang mga bisita ni Pedro. Nasaan na nga pala siya? Si Sir Pedro ay nagbili na paumanhin daw muna at di siya makakasabay sa inyo ngayon. Of course, babae muna unahin niya at busy siya sa dalawang maid para i-tour dito sa rancho. Hindi ko yata gusto ang mga timbre ng pananalita mo sa anak ko, Federica. Lalo na ang insultuhin mo ng ganyan si Pedro sa harap Sino ko. mga babae? Sila yung mga Italian girls na magtatrabaho dito sa rancho. Thank you. Isa ba sa mga kaibigan mo nagrekomenda sa kanila, Eloisa? Nagpaalam sa akin si Pedro para sa 2 katulong. Sila yung mga anak ng namatay nating empleyado sa kumpanya. Tinulungan sila ni Pedro para makapagtrabaho dito sa rancho. Si Pedro'y napakamatulungin talaga, no ha? Akalain mong nag-ampon siya ng 2 dalaga, maawain talaga. Kung mag-aampun siya, dapat maliliit na bata pa lang. Hindi yung mga dalaga na edad 20. Mismo, tama ka dyan. Oo naman. Julieta, bakit di mo i-try mag-ampon kaya? Oo nga. Ano bang pakiramdam ng hindi pa nagkakaanak? Hindi naman lahat ng babae ay gusto magkaanak. Masaya na ako ng ganito. Napag-usapan na namin ito ni Annibal. Siya nga pala, Mama. Hindi mo ba kakainin ng mga grapes mo ngayon? Ay, Ano po yun, ma'am? bakit hindi mo hinain ang mga grapes ko? Ay, kasi naubusan po tayo, ma'am eh. Sorry. Hindi ko talaga alam na sa'yo pala yun, Ma'am Eloisa. Ay, ano ba naman yan? Hindi ko na alam kung magtatagal pa ang buhay ko kapag kasama ko kayong lahat dito. Ay, nako.
Dapat malaman ni Senyor Ang Vittorio ipinadala na... ni Don Vittorio kay Fiorella ay yung larawan pa niya nung binata pa siya para lang mapaibig siya. Talaga? Oo naman. Si Don Vittorio ay hindi talaga mabait. At kaya ako nagawa yon ay dahil mahal ko si Fiorella, maniwala kayo. Mahal, ha? Alam mo bang nagmumukha ka ng tanga dahil sa dalagang yon? Sa pagmamahal naman talaga tayo nagiging tanga eh. At paulit-ulit ko pa rin gagawin yun. At kung si Fiorella ay buhay, gagawin ko lahat ng aking makakaya, maibalik ko lang siya dito para pakasalan siya. Hindi ko na alam kung ano ang dapat mong gawin. Ipagdarasal ko na lang na sana nasa maayos ang magkapatid. Malalaman natin pagpunta ko bukas sa Dos Rios. Pero pakiusap, wag na wag niyong babanggitin to kay Don Vittorio. Dahil mapapahamak ako kapag nalaman niya na pupunta ako doon. Pwede ba? Our children scattered around the world and we are responsible. Sino ba yan? Sige, pumasok ka na. Kumusta, Lola? Ano ang kailangan mo? Nandito po ako para humingi ng sorry. Sa ngalan ni Sonia kasi kinain niya yung grapes niyo kanina. Sa tingin mo, nang dahil doon ay nagalit ako? Yun po kasi ang nasa isip ko, Lola. Alam niyong pamamahay ko ito. Manonood ako ng TV kung gusto ko. Itong si Gail naman dahil bata pa ang gusto lagi ay maglaro ng games. Ano bang meron sa games na yan? Yung tinatawag na video games. Tapos gusto ko sanang mag-jacuzzi. Ando naman si Roxana pati mga kaibigan niya. Tapos gusto kong kainin ang grapes ko. Kinain naman ng asawa mo. Nagsisimula pa lang tayo, Lola. Masasanay din tayo lahat ng paunti-unti. Diyos ko naman, Osvaldo, hindi pa pwedeng palaging ganyan. Isipin niyo na lang na ito ang habilin sa inyo ni Lolo. Iniwan ako ng lolo ninyo sa ganitong sitwasyon, isa itong penitensya. Pangako sa inyo, hindi ko na muna kayo aabalahin. Bueno, nagawa mo na. Patulog na ako kanina. Bigla kang dumating para sabihin sa akin ng mga yan. Nasira na ang gabi ko, alam mo ba yon? Okay. Pasensya na po. Sana nga lang ang hiling ko, wag ko na kayong makitang lahat magmula ngayon. Sa gabi niyo lang ako makikita dahil sa umaga nagtatrabaho ako. Masanay na lang kayo doon sa mga walang trabahong naririto. Oo nga, no? Ano po? Doon sa sinabi mo kanina na yung iba walang trabaho. Sige na, pumunta ka na sa kwarto mo at matulog ka na. Good night, Lola. Good night din. Lagi kong ini-imagine kung gaano kaganda ang Rancho Los Angeles. Hindi ko akalain ganito pala siya kaganda. Ito ang pinagpagura ng aking lolo kung paano siya nakikita ngayon, Fiorella. Ito ang nagbigay ng trabaho sa karamihan dito. Napakagandang lugar. Ikwento mo sa akin lahat. Ano yun nandun? Nandun yung mandala. Mandala? Ano yun? Yan yung lugar kung saan ang puso at isip ay nagtatagpo. Medyo malayo, doon banda sa Maylawa. Doon naglalagi ang mga kabayo. Sa tabi ng bahay na yun. At ang lahat ng nakikita mo doon ay bahagi pa rin ng rancho. Napakaganda naman. Mas maganda ka. Gusto kita. At sa tingin ko, minamahal na kita. Sir Pedro. En nuestro cielo hay un sol en agonía. Psst. Pedro. Ano nangyari? Naku, iho, anong ginagawa mo dyan? Alas 6 ng umaga, hindi mo ba alam? Eh, ano naman? Panigurado hinahanap ka na ng lola mo. Nakasalubong ko siya kanina. May kailangan kang ipakilala sa kanya, hindi ba? Alis ka ba? Kilala mo naman ako, always on the go. Naku, tumayo ka na dyan. Pagpakita ka na sa lola mo, kanina ka pa hinahanap noon. Okay, sige, maliligo lang ako. Sandali. Siya nga pala. Hindi ko naman sinasadyang makasagap ng chismis sa labas na nagdala ka raw ng 2 babae dito sa Rancho Los Angeles. Tama ba? Tama ka. Tapos? Ano? Ano? Baka naman gusto mo ikwento sa akin para hindi na ako mag-isip ng kung ano-ano about sa nangyari sa rancho. Na ikwento na rin sa akin ng Tungkol ibang lang yun sa empleyado. 2 magtatrabaho dito sa rancho.
Pero yung isa lang dahil may sakit yung kapatid niya. Pero teka muna. Halika rito. Gaano katagal ka na ba sa charity works, ha? Hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng katulad niyan, ha? Ano bang sinasabi niyo? Nakikiusap ako, Papa, na wag mo silang gagawa ng masama. Naku, siguradong may tinatago ka sa akin. Alam kong may inililihim yung dalawang yan mula nang dumating dito sa bahay. Ha? Ano yun? Wala, Papa. Wala. Sige na. Ano yun? Maliwanag. Ciao, Gianna. Nakatulog ka na mabuti? Oo, grazie. Para nasa Italy pa rin tayo, no? Kaya nga, mga punong bunga lang ang wala. Makapagtanim nga ng marami. Kasi hindi ito magiging paraiso kung walang mga puno. Napakaganda ng umaga. Sigurado ako magiging masayang pagtigil natin dito. Alam mo ate, ngayon ko lang napagtanto na mabait pala si Sir Pedro. Magtatrabaho ka pa rin sa Rancho Los Angeles. Pero hindi ka pwedeng lumapit sa akin. At kung maaari lang, ayoko makita ka. O makipagkasundo sa'yo kahit kailan. Magiging okay ka rito, Gianna. Nabanggit ni Sir Pedro na may pupuntang doktor dito na titingin sa'yo ngayong araw na ito. Ate Fiorella, natatakot ako magpatingin sa doktor. Bakit naman? Hindi ko alam. Natatakot ako na ngayon na nasa magandang lugar na tayo. Baka hindi ako gumaling sa sakit ko. Gianna. Eh ate, paano na lang kung may ginawa sa akin ibang test yung doktor? Hindi. Relax, Gianna. Napakatapang mong babae. At gagaling ka niyan, sigurado. Sa tingin mo? Oo naman. Isuot mo na yung damit na binigay ni Simona at maglakad-lakad ka sa hardin. Para naman makalanghap ka na sariwang hangin. At may gagawin din ako. Sino yan? Naku, nandito pa rin ang dalawang tamad na ito. Hindi nyo ba alam na sa mga oras na ito, dapat nasa baba na kayo para alamin ang mga gawain nyo dito sa rancho? Bakit nandito pa kayo, ha? Kasi Sir Dante... Kagigising nyo lang naman pala. At nakapajama pa kayong dalawa. Ano sa palagay ninyo? Na nasa Alice in Wonderland kayo? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para ayusin ang mga sarili ninyo. Hihintayin ko kayo sa dining area. Umagang-umaga. Andiamo, Gianna. Magpalit ka na agad, okay? Bilisan natin, ate. Anong klaseng trahedya? Sa Carias, patay na ba sila? Okay, relax lang po kayo, Sir Vittorio. Binaganap kang aksidente. Sila nga ay mga foreigners at sa kasamaang palad ang isa nga sa kanila ay namatay. Hindi nga lang namin tiyak kung si Fiorella o Gianna ang nasawi. Wala pa bang resulta sa investigasyon? Wala pa pong resulta pero pwede ko naman puntahan yung lugar. Siguro mga 2 oras ang biyahe papunta ron. Tayo na. Pero paano ang business nyo, Sir Okay Vittorio? lang yan. Hindi naman mababankrupt ang business ko dahil nandito ang aking mga staff. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung ano talaga ang nangyari. Kailangan mong maging handa lagi tuwing alas 6 ng umaga para alamin mo mga dapat gawin dito sa bahay. Naiintindihan mo ba? Opo, sir. Dahil ako, ang pinakamataas dito sa inyo at ayoko nang kinikwestiyon. Ang trabaho na binibigay sa iyo, di kayo tanggihan ito. Opo, sir. At ayoko sa lahat ay yung iniistorbo ako. Scusi, sir. Tumahimik ka nga dyan. Opo, sir. Sabi ko tumahimik ka. Opo, sir. Pasensya na po. Lilinisin mo lahat ng mga bintana at mga dingding ng silid sa bahay na ito. Lahat po? Pasensya na po. Bakit? Ayaw mo? Sabihin mo lang kung nag-aalangan ka. Magsabi ka na ngayon. Magsalita ka. Grazie. Gagawin ko na po ba ngayon, sir? Hindi ngayon. Yun dapat ang trabaho mo kahapon. Pero late na kayong dumating kaya di ko nasabi Pero kadarating lang sa'yo. po Umpisa kasi mo na namin. trabaho mo ngayon na. Sige na! Opo, sir. Scusi, sir. Ay. Taba! Ay, naku. Fiorella, kailangan mo nang bumili ng grapes ngayon. Grapes? Pero Simona, magsisimula pa lang ako maglinis. Ano ka ba? Iwan mo muna yan.
kapag walang nakain na grape si Senyora Eloisa, mapapatay tayo noon. Simona, paano yan? Kailangan ko raw linisin ang lahat Mas ng ito isipin mo ang galit ni Senyora Eloisa kaysa sa galit ni Sir Dante. Mas importante ito, kundi malalagot tayong lahat dito. Sige, saan ba ako makakabili nun? Sasabihin ko sa'yo pagkakuha mo ng pera. Halika na. Tara, iwan mo na yan, dali! Bilisan mo na! Dala mo na ba yung pinahanda ko sa'yo, Osvaldo? Siyempre naman, Lola, pero hindi ko maintindihan kung para saan to. Hindi na mahalaga yon. Isalang mo na lang yan at panuurin na lang natin yung video. Alam mo naman kung paano yan, hindi ba? Opo, Lola. Manonood kayong lahat ngayon. Panuurin yung mabuti ang video. Dahil napaka-importante niyan. Accord was set up by our illustrious founder, Mr. Maximo Angeles. Originally, an export-import business that has been expanded and diversified. At present, Angeles Corporation manages factories, bottling plants, but the main business keeps being the Comercializadora Organica Incorporated. Lola, bakit kailangan natin panoorin yan? Siguro naman napanood yung lahat ng mabuti ang video. At alam nyo na rin kung saang area kayo dyan nababagay. Ano? Paano? Ano daw? Ibig sabihin ba niyan pamamahalaan mo bawat isa ng area? Ano ba talaga yun? Hindi, Gailito. Okay Hindi. Ang ibig kong sabihin na simula bukas, kayong tatlo ay magtatrabaho na dito. Ano? Trabaho? Lola. Ay, ano ba naman yan? Napaka-imposible. Wala man lang silang balita tungkol sa dalawang dalaga. Hindi ko maintindihan. Bueno, Sir Vittorio, meron daw isang patay at yung isa naman unconscious pa rin sa ospital. Sige. Siguro nga di Yung ganun mga kadali dokumento yun. nila, ano ang nangyari sa mga yon? Hindi ba sila nakapagpadala ng mga yon nung umalis sila? Pero sa mga ganong pagkakataon, hindi natin alam baka malamang nawala na rin yung dokumento nila o may nagnakaw na sa kanila noon. Hindi maaari yun. Hindi pwede yan. Dapat talaga may nakakaalam sa nangyari sa dalawang babae na yon. Anong gagawin natin ngayon? Kanino tayo magtatanong? Kanino? Hindi maaaring isawalang bahala natin ang nangyayaring ito. Gumawa ka ng paraan. Sir Vittorio. Tayo na. Si Benito. Benito! Halika, lumapit ka. Ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit ka nasa lugar na ito. Nabalitaan ko kasi yung tungkol dun sa dalawang foreigners. Kaya pumunta ako dito para alamin kung si Fiorella yun at si Gianna. Kumusta ang tiya mo? Okay naman siya. Talaga? Sigurado ka? Opo. Ang ibig sabihin, nung nabalitaan mo ang tungkol doon, agad kang pumunta dito para alamin na totoo. Oo, tama ka dyan. Pero hindi mo agad sinabi kay Sir Vittorio ang tungkol sa nangyari. Kasi ayoko maglala si Don Vittorio. Pansinin mo siya, maaaring may mangyari sa kanya kung hindi naman pala totoo yung balita sa kanila. Di nasayang lang yung punta nyo dito. Tama ka. Ito nga lakad namin ngayon, wala pa ring linaw. Kahit ako rin po. Kahit ikaw rin. Ngunit may dalawang babae na naaksidente pero hindi naman dinala sa ospital. Hindi naman grabe yung lagay nila kaya dinala sila sa kabilang syudad. Total, narito ka na rin lang at okay naman ang pamilya mo. Bakit hindi ka nalang sumama sa amin para mag-imbestiga? Hindi ba mas maganda kung magkahiwalay ho tayo? Huwag na, halika na. Sumama ka na sa amin dalawa. Hindi naman kalakihan ang syudad na ito. Tama ka. Hindi na. nga ito kalakihan. Sige ho, tayo na ho. Halika na. Bilisan niyo. Kailangan may mangyari sa araw. Saan pupunta yun? Benito! Benito, halika nga rito. Dito? Bakit lumalayo ka? Lola, sa tingin ko isang malaking kahangalan to. Lolokohin lang nila ang mga sarili nila. Hindi nila kakayanin to. Lola, joke lang ang lahat ng ito, di ba? Hindi. Katunayan nga, ideya mo ito. Ikaw, Osvaldo. Sa akin? Salamat. Ikaw pa lang may ideya nito. Pero wala akong nababanggit sa'yo. Kailan ako nagsabi sa inyo, Lola? Nung isang gabi, napagtanto ko na dapat kong bigyan ng trabaho ang mga tamad na ito para hindi nila ako maabala sa bahay. Pero Lola. At alam na alam ko naman na wala silang kusang maghanap ng trabaho. Kaya ako na ang magbibigay sa kanila para hindi ko sila makita ng 8 oras. Okay, Lola. Sa tingin mo ba tatanggapin nila yon? Hindi ba allergic nga sila magtrabaho?
Kung interesado sila sa opinion ko at gusto nila makuha ang mana nila kay Maximo, sa tingin ko tatanggapin nila ang ano ko. Sa ayaw man nila o gusto. Hindi ako makapaniwalang magagawa mo to, Lola. Oh. Bakit hindi? Ito lang ang alam kong paraan para masolo ko ang aking bahay ng 8 oras araw-araw. Yung walang taong mga nang-iistorbo at nangaabala sa akin. Ay, utang na loob. Alam mo ba na habang naglilinis ako kanina, iintusan nila akong bumili ng grapes? Grapes? Oo. Mukhang yun ang paborito ni Senyora Eloisa. Tingin ko lang. Dapat pala meron silang tanim na grapes dito sa hardin nila. Jana, bakit hindi mo kausapin yung hardinero dito? Tapos, magtanim kayo ng mga prutas sa buong lugar. Huh? Ay, sana nakita mo yung kabilang bayan. Hi, Ate Fiorella. Ang ganda, Gianna. Ikaw napapagod sa pagtatrabaho. Pwede na kitang tulungan. Okay na ako, ate. Okay ka na? Talaga lang, ha? Pero basta wag kang lalabas ng bahay. Baka may mangyari sa'yo na hindi ko alam. Mahirap na. Chuck, hindi lang ako ang magagala, no? Anong ibig mo sabihin doon? Ha? Ngayong nandito ka na sa rancho, mas malapit ka na kay Sir Pedro. Shh! Gianna! Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka may makarinig sa'yo. Mag-ingat sa sinasabi mo. At hindi yun totoo. Alam mo namang may Vittorio na ako. Si Vittorio lang, si Vittorio. Ate Fiorella, wala naman si Vittorio dito. Kaya nga kailangan natin siyang hanapin, di ba? Ay, nako. Hindi pa natin nasasabihan sina Madam Adele at Sir Reynaldo kung nasaan tayo. Magtataka yung kung bakit umalis ka agad tayo. Perke, ah? Perke. Dahil dyan kay Bobong Benito, kaya nagkaganon. Huwag mo nga siya tawagin ng ganon. Mahal na mahal nila yun, no? Good morning, ladies. Buonasera. Buonasera. Bonasera. Bago lang ba kayo dito? Ngayon ko lang kasi kayo nakita. Kayo ba mga bisita sa Rancho Los Angeles? Bisita? Hindi po. Hindi po, sir. Naka-uniform po ako ng katulong. Napakaganda mong tignan sa suot mong yan. Para bang naka-formal dress ka, ha? Ang mga Italyana kayo. Taga saan naman? Mula sa Maratea. Maratea. First time niyo ba dito sa bansa namin? Excuse me, ha? Excuse me. Pronto. No, pronto. Hello? Yes, sweetie. Maiwan ko muna kayo. Ci vediamo. Gianna, bakit mo sinabi yun? Ha? Excuse, Ate Fiorella. Pakiusap, Gianna. Maging maingat ka naman sa pananalita mo, pwede? Ha? Tandaan mo yon. Okay, Ate Fiorella. Huwag kang mag-alala. Sige, kumain ka na ron. At huwag kang lalabas ng bahay, naintindihan mo? Okay? Okay. Va bene. Sino ba nalagay nito dito at nakaharang pa? Hoy, anong ginawa mo dyan? Miss Cusi! Miss Cusi! Kasalanan ko po. Cusi. Ayan, okay na po. Ako po si Fiorella. Sa susunod, titignan mo yung dinadaanan mo, okay? Opo. Miss Cusi, tutulungan ko na kayo. Wag na! Ako nang bahala dyan. Sigurado po kayo? Hindi na kailangan. Va bene. Grabe talaga. Ibang klase ang mga tao rito. Parang hindi sila nagkakamali sa mga buhay nila. Ibang klase talaga si Eloisa, no? Ay naku, sinabi mo pa. Akalain mo ba namang kailangan pa nating magtrabaho? Pwede naman nating hindi gawin yon. Well, pwede namang hindi natin sundin ang mga gusto niya eh. Ewan ko lang. Sa tingin niyo ba dahil ito sa mga pictures na in-upload sa internet? Hindi ba ikaw ang nag-upload ng mga pictures sa internet? Ako? Para ano? Ano naman ang mapapala ako dyan? No, hindi siya. Dapat malaman natin kung sinong reporter ang nag-upload ng mga pictures sa net. Saan niya naman nakuha ang mga yon? Sandali. Hindi ko alam. Hindi kaya yung mga katulong? Sila Ano nga kaya? bang pinag-uusapan niyo? Tungkol doon sa reporter na nag-upload ng mga pictures natin. Oo. Yung reporter na kumuha ng picture niyong dalawa habang naghahalikan. Teka, sandali. Hindi naman kami naghahalikan. Federica. Hindi nga. Dahil gusto mo lang siyang akitan, hindi ba? Hindi ko Tama. gawain yun, no? Pero bakit laging updated siya sa ating lahat? Sino kaya? Well, hindi ko rin alam. Baka isa dun sa mga umattend sa party. Alam mo na. Baka naman galing mismo dito sa bahay. Pero sino nga? Oo nga, sino?
Umalis ka nga dyan. Osvaldo, Osvaldo, pwede mo bang mapagbago ang desisyon ng lola mo? Hindi. Mas marami akong importanteng bagay na dapat isipin kaysa dyan. Tulad ng ano? Kung paano ko mapapabagsak yung mayabang kong pinsan. At yung dalawang Italianang yon ang makakatulong sa mga plano ko. okay ba sa'yo kung pag-usapan natin ang tungkol kay Tanya? Oo naman, Fidel. Salamat. Okay na sa akin yung malaman kong hindi siya nagdadalang tao. At hindi siya nagpakamatay ng dahil sa akin, Pero, sana nagawa ko ng paraan para naiwasan yung Fidel. huwag mo sabihin sana, Pedro. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hindi ko naman maikakailang gumanang loob ko sa nangyari. Nag-guilty din ako nung naramdaman ko yon. Sa tingin mo ano bang mali sa akin? Sabihin mo. Yan ay pagluluksa at kailangan mong maranasan. Ganun ba? Kaya kung pumunta tayo sa apartment. Sa apartment ni Tanya? Oo, pakiusap. Hello, Mrs. Adela. Hello, ito nga po. Si Vittorio ito. Tumawag ako sa iyo para malaman kung ano na ang balita doon sa dalawang babae. Balita? Wala rin akong balita tungkol sa kanila. Senyor. Bueno, hanggang dito na lang. Basta't kapag may nabalitaan ka, pakiusap sabihin mo agad sa akin, okay? Aasahan ko yan, Mrs. Adela. Kung sa akin ka makikibalita tungkol sa magkapatid na yon, siguro, mas maganda yata kung manood ka na lang ng balita sa TV. Baka sakaling may malaman ka. Huwag mo sabihin na sila nga yung dalawang foreigners na naaksidente. Ay, alam mo na rin pala ang tungkol doon. Oo, pero ayoko sanang magtanong sa iyo para hindi ka naman mag-alala. Sila ba talaga yung nakasakay sa naaksidenteng taxi? Hindi ko rin alam. At ayoko rin naman tanungin ka tungkol dyan. Nakakainis lang. Kagagaling ko lang sa Dos Rios. Wala man lang lead sa nangyari. Si Benito at Zacarias ang nandoon para mag-imbestiga. Si Benito? Tama ka, si Benito nga. Ang problema sa kanya, hindi man lang niya ipinaalam sa akin ang nangyaring aksidente. Sa ngayon sila na muna naghanap sa magkapatid. Ay, mabuti naman at nagkakusa siya. Mabait talaga siyang bata. Tama ka, nag-iisa mong kayamanan. Bueno, sana lang na hindi totoo yung balita na sila ngayon na aksidente sa taxi. Ay, saglit lang. May incoming call. Huwag niyo pong ibababa, Senyor Vittorio. Paano to? Hello? Madam Adela, si Fiorella po ito. Ay, Fiorella. Naku, salamat sa Diyos. Buti na lang at hindi kayo yung nabalitang na aksidente. Hindi po. Anong aksidente? Kamusta kayo? Naku, Iha. Iha, natutuwa akong ligtas kayo. Sorry po kung umalis kaming walang paalam. Kailangan po kasi ipapaliwanag ko mamaya. Relax lang po kayo. Nandito po kami sa bayan ng Dos Rios. Dito na po ang trabaho ko. Sa unang sweldo namin, dadalaw po kami dyan para makapagbigay man lang kami sa inyo sa malaking tulong na ginawa nyo. Naku, Iha, huwag mong alalahanin yun. Makinig ka. May dapat kang malaman at importante ito. Miss Cusi. Kailangan ko na ibabata. Naku, wag muna please. Saglit lang, Iha. Wag mo muna ibaba, Fiorella. Kasi si Senyor Vittorio, yung boyfriend mo. Hindi ko pa nga siya nakikita eh. Tatawagan na lang kita mamaya. Sir Osvaldo, hello! Hello. Kumusta kayo? Pasensya po, sir. Pero maimportante po sana kasi siyang tatawagan Walang dapat ipag-alala. Kung family matters naman yan natural lang yan. Pwede naman yung gamitin ng telepono kung kailangan. Mille grazie. Ako po si Fiorella Bianchi, ang inyong lingkod. Un piace. Pleased to meet you, Osvaldo Angeles. Siya nga pala, nandito ako para magpagawa ng carrot juice. Sige, sir. Kukunin ko lang yung mga carrot sa kusina para pwede nyo nang inumin mamaya. Pakisabi nga sa kanya na dagdagan ng celery. Okay po. Sige, sasabihin ko sa kanya. Excuse me. Ay, nagmamadali kasi siya. Hindi ko man lang nasabi ang lahat. Ay, naku, sa Senyor Vittorio! Naghihintay nga pala siya. Senyor Vittorio, Nandito pa ako. saan na nga ba tayo natapos, Senyor? Hello. Imbestigahan mo yung numero ng telepono na ipapadala ko sa'yo at alamin mo kung saan. Pero paano sila nakatakas ng ganon-ganon lang?
Bakit? Hindi ko maintindihan. Sa totoo lang, hindi ko rin alam at hindi ko rin maintindihan. Sa totoo lang nakakalungkot ito. At nakakagalit. Pero ipinagdarasal ko pa rin na hindi nga sila yung naaksidente. Hindi naman ganun. Huwag po kayo mag-alala at magiging maayos naman ang lahat. Medyo magulo nga eh. Ayoko namang isipin na okay na siya dahil tinakasan niya ako sa kasal namin. Pero sa araw na magkita kami, ay pipilitin ko na siya magpakasal sa akin. Ay, Senyor Vittorio. Sige na, Mrs. Adela. Salamat. Maaaring pabalik na sina Benito at Zacarias. Tatawagan na lang ito. Ay, salamat sa Diyos. Maraming salamat po. Salamat talaga. Anong nalaman mo? Napag-alaman namin, Sir Vittorio, na yung dalawang foreigners na naaksidente ay hindi sina Fiorella at Gianna. At hindi rin pala sila mga Italians. Sila yung mga foreigners na minalas doon sa nangyaring aksidente. Kawawang mga babae. Paano na ngayon? Sa ngayon, magsisimula ulit tayo sa pag-iimbestiga. Hindi maaari ito. Hindi pwede. Bakit mukhang masaya ka pa na hindi namin nahanap si Fiorella, ha, Benito? Ay, hindi naman po sa ganon, Don Vittorio. Pero natutuwa lang ako na ligtas pala silang dalawa. Sana nga'y totoong ligtas sila. Yan naman talaga ang inaasahan ko. Pero yung ngiting aso mo, tanggalin mo yan sa mukha mo. Hinahanap mo raw ako, boss. May paggagawa ba kayo? Oo, heto. Pamilyar ka ba sa address na yan? Oo naman, boss. Mukhang alam ko ito. Ramiro. Naalala mo ba nung sinundan mo si Pedro sa apartment? Oo naman. Ito yung address dati, boss. Sa wakas, malalaman ko na rin ang lihim mo, pinsan. Pakidala mga to sa Aguas Calientes. Sige, Sir Pedro. Kailangan makausap ko rin ng real estate agency para maibenta na ang apartment na to. Ikaw ang signatory dahil sa ito nakapangalan. Alam mo naman yun. Gagawin ko yan. Binabala kong iwanan yung mga gamit na naririto. Pero dalin mo kung gusto mo. Pwede rin. O sige. Alis na ba tayo? Sige na, mauna ka na. Hello? Sir Pedro. Fiorella? Opo. Hindi ako makapagsalita na mabuti kasi baka dumating si Sir Dante. Ang akala ko may problema na dyan. Excuse. Kasi... Hindi ba may pinag-usapan na tayo? Oo. Na hindi tayo pwede magkita. Kaya nga ako tumawag sa'yo. Kasi nga gusto ko marinig ang boses mo. Yun lang. Bakit ka nga tumawag? May problema ba dyan? Wala. Wala naman. Katunayan nga niyan eh. Ano yun? Sabihin mo. Kasi tumawag ako para magpasalamat sa pagdala sa amin sa lugar na yon. Ang Questo ay napakagandang paraiso. At ang Lamia Sorella ay Felicissima. Napakaganda ng hardin. At ang mga bulaklak, iba-iba ang klase. Nakalanghap din ang sariwang hangin ng kapatid ko. Masaya ako sa sinabi mong yan, Fiorella. At least sumaya siya. Tama, kung naging masaya ang kapatid ko, masaya na rin ako para sa kanya. Maraming salamat, sir. Fiorella! Ay, excuse, Sir Pedro. Ibababa ko na to. Salamat po, maraming salamat. Dito yun. Ngayon, malalaman na natin ang lihim ni Pedro. Ako po si Gianna. Ay. Kadarating lang po namin dito ng kapatid ko. Oo, mga Italiana kayo, hindi ba? Opo. Ako si Celedonio, ang inyong lingkod. Grazie. Alam niyo po, gustong-gusto ko kayong tulungan sa pagtatanim ng mga halaman, lalo na ng mga prutas. Maganda yung ideya mo, pero puro halaman at bulaklak lang ang gusto ng boss namin. Kaya hindi kami makapagtanim ng mga prutas Sabihan dito. niyo na lang po ako at tutulungan ko po kayo. Ano mo magtanim?
Opo. Sige, pakidiligan lang ang mga ito at may kukunin lang akong kagamitan doon sa loob. Okay po. Ako nang bahala. La 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 la. Ay! Ano ka ba? Bubita ka! Sorry po, ma'am. Nagdidilig din po ako ng mga halaman. Ano? Sa halaman palang tingin mo sa shoes at attire ko, ha? Dapat nga alcohol lang dinilig ko dyan eh. Ano sabi mo? Dapat nga alcohol lang ipinaligo ko sa'yo eh. No! Huwag kang lumapit sa akin. Parang pamilyar sa akin ang pagmumukha mo. Nagkasalubong na bang landas natin dati? Hindi siguro. Kasi bago lang kami dito. Ah, so ikaw yung kapatid ng bagong maid namin. Ang akala ko may problema ka sa puso, ayan pala sa utak. At bubita ka rin. Ay! Ano ka? Bakit mo ginagawa sa akin to? Excuse me, ma'am. Mukhang sa utak nga ako may problema. Ay, excuse me. Hindi, humanda ka at susumbong kita sa lala ka! Nakita ba kayo ni Senyor Vittorio sa Dos Rios? Huwag mo sabihin na nakikipag-usap ka pa rin sa kanya. Benito, kalimutan mo na yan. At makinig ka naman sa mama mo. Nakikinig ako. Bueno, tumawag si Fiorella. Anong sinabi niya? Nasa Dos Rios sila. Pero saan doon? Hindi niya na nasabi sa mama mo kasi kailangan na niyang umalis. Binanggit mo ba kay Don Vittorio? Hindi pa. Kailangan ko muna siya makita bago niya malaman. Napakatigas talaga ng ulo Ano mo. bang plano mo, iho? Sandali. Isi-check ko lang yung caller ID at mamaya, malalaman ko na rin kung saan lugar siya nakatira. Ang dali lang, di ba? Makikita ko na rin siya. Akala ko si Sir Dante ang dumating, Simona. Pero kailangan ko lang talaga kasing tumawag kanina. Sikreto lang natin yun, pakiusap. Huwag masyadong madaldal. At ngayon palang sumasakit na ang ulo ko sa'yo. Simona. Biro lang yon. O siya, magtatrabaho na ulit ako. Ang dami ko pang gagawin. Sige. Mamaya na ulit. Okay. Na 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 na. Good morning po. Ako po si Fiorella Bianchi, ang bagong katulong. Huhulaan ko po kung sino kayo rito. Sa itsura ng mukha niyong yan, ang mukhang istrikto. Malamang kayo pong mayordoma ng mga katulong dito sa bahay, tama ba? Mali, hindi po yata yun ang tamang tawag sa inyo. Pasensya na po. Yung kasi nasabi sa akin ni Sir Pedro. Ano nga uli yun? Pinakamataas sa lahat ng katulong. Hindi. Naku, ano nga bang tawag sa inyo sa mga soap opera? Aspeta. Caretaker ng bahay na to. Tama? Wala pa ako nakikilalang mga dalaga na kasing bait at kasing giliw ng dalawang yon. Nakakaaliw talaga sila. Ang laki lang din talaga ng problema ng magkapatid na yon. Ang akin lang, Doña Eloisa. Paalisin niyo na ang dalawang yon sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung tatagal ka sa trabahong to kung hindi ka mag-iingat. Naintindihan mo? Apo, Sigurado ka? sigurado ako.